Okay, God's morning mga kapatid. At ngayon tayo nagbabalik sa ating God's morning. At yung pong araw na ito, araw po ng Friday. No? It's Friday. No? At ngayon po tayo ay dadako sa ating talata, no? Sa James 1 verse 22. Tayo po ay tutunghay, no? Sa talatang ito. At ngayon po araw ng Friday, January 30, 2026 ay po ay babasa mula sa James 1 verse 22 at pamagatan po natin itong doers of the word, not just listeners. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po basahin ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pagbabasa. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Santiago 1 verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po ay nagsusumamo sa iyo, Panginoon, lumalapit upang mapag-aralan ang iyong mga salita. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu at nang sa ganon ay lubusan namin maunawaan at maintindihan sa puso at tumimo sa aming isipan ang lahat ng aming mapag-aaralan ngayong umaga. Ganun din, maibahagi din namin ito sa iba. Maraming salamat, Panginoon, at pangunahan po ang bawat desisyon namin, Panginoon, sa lahat ng aming iniisip, ginagawa at sinasalita. Ikaw nawa ang makita sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At ngayon po dito sa ating talakayan ay napakahalaga po natin, no? A reminder to self, at itong pag-aaral na ito ay nagpapakita sa atin na paano nga ba natin tinatayuhan ang salita ng Panginoon Diyos. Isang paalala ito, doers of the word, not just listeners. At dito po sa ating talata, basahin ko ulit sa Amplified Version. But sabi dito, but prove yourself doers of the word and not merely listeners, deluding, sabi nga, yourself. At dito po sa ating talatang ito ay isang nagpapaalala po sa atin na alam natin na sa bawat araw, marami po tayong naririnig mula sa balita, sa mga kaibigan, at syempre, mismo sa salita ng Panginoon Diyos. Lahat ngayon ay atin pong ginagawa. Pero ang tanong po dito ay naririnig ba natin talaga ang mensahe ng Diyos? O bumababa lang ito sa ating tenga at wala naman nangyayari? Sa ating pong pananampalataya, tayo mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, isa po ito sa pinakamahalagang tanong na kailangan nating sagutin sa ating sarili mismo, hindi sa iba, hindi sa ating sarili mismo. Kasi hindi sapat na maniwala lang po tayo sa ating Panginoon Diyos. Kailangan din po nating ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga kilos. At ang talata po natin ngayon mula sa ating butihing apostol, kay Apostol Santiago o kay James, ay isang wake-up call para sa lahat ng bawat mananampalataya. Kung ikaw nakikinig ngayon, nananampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, para sa atin po ang mensaheng ito. At hindi lang po ito para sa mga Kristiyano noong unang panahon,
kundi lalo na po sa atin sa panahon natin ngayon. At bago natin mas maintindihan ang talatang ito ng ating binasa kanina sa James 1 verse 22, alamin muna po natin kung sino si James at para kanino ang liham na ito. Si Apostle James po ay kapatid ng ating Panginoong Hesus sa dugo. Ibig sabihin, siya po ay anak din ni Mary. At naging isa sa mga pinuno ng unang iglesia sa Jerusalem. Ang kanyang liham ay para sa mga Kristiyanong nahihirapan by that time. Ano po ibig sabihin nun? Ito po yung iba't ibang uri ng mga pagsubok na kinaharap mula sa kahirapan hanggang sa pagkakahati-hati sa loob ng kanilang mga grupo. Ibig sabihin, yung sa buhay nila, nag-struggle sila. At ganoon din sa loob ng church. At ang unang kabanata po ng James ay puno ng payo tungkol sa paano harapin ang mga pagsubok na ito. Paano ba manatiling mapagpakumbaba at paano makakaramdam ng kaligayahan sa gitna ng kahirapan. At pagkatapos niyang sabihin na ang mga mananampalataya ay dapat magpasalamat sa mga pagsubok, ay sabi nga po doon, binanggit din po niya na kailangan nating tumanggap ng salita ng Diyos ng buong puso. At yan po ay mababasa natin doon sa James 1 verse 18 to 21. Basahin natin yun. James 1 verse 18 to 21. 21. 18. Niloob niyang tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. 20. Dahil ang galit ay hindi makakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. 21. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagkumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Amen. So yun po, ang linaw ho na sinasabi doon, isang payo, wisdom from James, Kaya naman dito sa ating talata ngayon sa James 1 verse 22 ay ito po yung parang next step, na sinasabi niya na pagkatapos nating marinig natin at tanggapin ang salita ng Panginoon Diyos, kailangan din po nating gawin ito. Hindi ito basta-basta payo lamang po. Ito po ay isang command mula sa Diyos para sa lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng verse na ito sa atin? Sinasabi nga po na ang Word of God ay hindi lang para marinig o basahin lang. Sabi nga ito ay para sundin at isabuhay. Sabi doon sa talata na binasa natin, not merely listeners. Marami pong tao ngayon, mga kapatid, na sabi nga ay marami tayong mga kapatid sa pananampalataya na sobrang good sa pag-attend ng church. Sobrang good sila sa mga services. Sabi nga, good din sila sa pagbabasa ng Bible. O sabi nga ay pakikipag-usap tungkol sa ating Panginoon Diyos. Pero, sabi nga, ano sinasabi sa atin doon ng Matthew 15 verse 8? Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Amen. Pero isang paalala ng ating Panginoon Jesucristo, sa bibig lang, pero wala ho pagkilos. Wala ho talaga doon yung, sabi nga, intentional at relational. Kaya nga, masasabi natin ito na minsan parang ear candy lamang ito. Ano po yun? Na ibig sabihin po nito, parang naririnig natin pero hindi naman natin ini-internalize o naiintindihan ang tunay na kahulugan.
Kaya nga paalala rin sa atin ang ating Panginoong Kristo doon sa Matthew 13 verse 19. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis ang sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Amen. Yan yung binhi. Ano ho? Apat na klase ng binhi yan eh. Yung sa tinikan, yan sa daraanan, no? Ando sa matabang lupa, ano ho? Kaya nga, parang katulad lang daw po yan na nando sa daraanan. Parang lumilipas lang. Napakinggan niya, oo, pero hindi niya isinabuhay. Hindi niya naintindihan. Nakalimutan na niya. Kaya nga, minsan nagkakaroon din po tayo ng unsound reasoning. Ano ho? Ibig sabihin, no, binabago natin ang kahulugan ng salita para umangkop sa gusto nating gawin. At unti-unti tayong naluluko sa sarili nating mga kasinungalingan. Kaya minsan, ay, parang nabasa ko yan, pero hindi naman yun talagang context. Sabihin na out of context na tayo doon na minsan ginagamit natin sa maling paraan. Kaya nga po yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, bago natin ibahagi, naintindihan ba natin? Ginagawa ba natin? Kaya sabi ng ating Panginoon sa Matthew 15 verse 6 up to 9. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ang inyong mga minanang katuruan. 7. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. 8. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. 9. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Amen. No? Parang yan yung manipulation. No? Para gawin mo, bagay na yan, pero hindi naman sinasabi ng Biblia. At parang sinasabi mo lang, sabi nga, sugar-coated mo. Delikado po yun. No? Tungo naman tayo sa sumunod na talata, sabi, prove yourself doers of the word. At ito po yung pinaka-main context natin. Ang prove dito ay hindi para patunayan sa iba kung gaano tayo kabait. Kasi hindi po ganun yan. Hindi para patunayan sa sarili natin at sa Diyos na tunay tayong sumusunod sa kanyang mga utos. Yan po sinasabi doon. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanilang paghuhukom. Amen. Yan po yung pagiging walking Bible natin. Ibig sabihin, nilalakaran natin yung ating salita. Ibig sabihin, nakikita sa buhay natin. Hindi lang material things po yan. Hindi dahil sa may bahay ka, may kotse ka, o maganda yung hanap buhay mo. Hindi lang po ganun yan. Hindi, binabago talaga tayo kung paano tayo binago ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, ano yan actively and continually. Ibig sabihin po, hindi lang po isang beses kapag ang ating pagiging Kristiyano o kapag may okasyon lang, no? O kapag Sunday service lang. Hindi araw-araw po sa lahat ng sitwasyon. Actively. Nasa bahay ka man, nasa paaralan ka man, pinapakita natin na tagasunod tayo ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Ano sabi sa atin ng Psalm 119 verse 1 and 2? 1. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. 2. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Amen. Mapalad daw po. O, kasi nga naman, pagka talagang ang salita ng Panginoon Diyos, sinusundan natin, para kami kapayapaan na susunod mo Para kang secure. No? Hindi ka nag-aalala sa mga bagay. No? Alam mo, isang tao na laging nag-aalala, no? Lagi po nating nasasabi dito, yun yung mga tao na walang salita ng Panginoon Diyos.
At yun yung mga tao na kahit ilang beses mo paalalahanan, umattend ka ng Bible study, magbasa ka ng Biblia, umattend ka ng church, sila yung mga taong tigas ulo. Kaya nga mga kapatid, ito po ay direktang nagsasabi na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay dapat na pang-araw-araw na gawi. Hindi lamang kapag may okasyon. Kaya nga, mga kapatid, it's a wake-up call sa bawat isa sa atin. Na yung pagiging, sabi nga, anong wake-up call? Minsan, tayo yung wake-up call dyan, yung pagiging Sunday Christian lang natin, na tuwing linggo ka lang mabait, tuwing linggo ka lang Kristiyano. Hindi pwedeng mabait at sumusunod lang tayo sa Diyos kapag nasa simbahan tayo, kapag kasama natin ang ibang believers. Yung para ba nagiging hunyango ka, mabait ka pagka kasama mo yung mga believers, bad ka pag kasama mo mga bad. Kailangan din po natin ipakita ito sa lahat ng dako. Sa bahay, sa trabaho, sa school, kung ikaw ay estudyante, o kahit sa mga taong hindi naman mananampalataya. Hindi natin ibig sabihin na iwasan natin yung mga taong yan. Pakita natin kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. Ano nga ba sabi sa atin ng Titus chapter 1 verse 16? Ang sinabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi makagawa ng anumang mabuti. Amen. Yan yun. Sabi nga, Kristiyano ka ba? Parang hindi halata. No? Kristiyano ka pala? Parang hindi. Tandaan po natin kung sasabihin natin tayo ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos, pero iba naman ang ating mga kilos sa bahay o sa ibang lugar, parang tinatanggihan. That is the word, tinatanggihan natin ang Diyos. Kasi once na narinig natin, na basa natin ang salita ng Panginoon Diyos, tapos taliwas naman yung ating ginagawa, it's nothing. Hindi pwedeng magkaiba ang ating pag-uugali kapag nasa simbahan at kapag wala tayo sa simbahan. Dapat tayo ay tapat sa ating pananampalataya sa lahat ng sitwasyon. Kaya nga, nagiging walking Bible tayo Kalawa, yung pagbabasa ng Biblia, di ba? Pero hindi naman sinusunod. Babasa nga tayo. Uma-attend nga tayo ng Bible study. Pero hindi naman natin sinusunod. Parang binili mo lang yung recipe book. Alam niyo yung recipe book? No? Diba? May recipe book ka, tapos hindi mo naman sinunod ang mga hakbang para makagawa ng pagkain. Parang ganun lang yan. O may manual ka, pero hindi mo naman sinunod kung ano yung step by step. Ganun din po ang salita ng Diyos. Ito po ay dapat gabay sa lahat ng ating desisyon at kilos. Diba sabi sa atin sa James, ituloy natin yon. James 1 verse 23 to 25. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. 24. At pagkatapos tingnang mabuti ang sarili ay umalis at nakalimutan ang kanyang itsura. 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang, at pagkatapos ay nakakalimot. Amen. Nako, ang linaw po nun. It's a self-explanatory. No? Ang ganda ng analogy dun salamin. Di ba? Everyday siguro, maharap tayo sa salamin, di ba? Pagtingin natin sa salamin, pag-alis natin, ano nga ba yun? May ilagay kong makeup? Ano ba yun? Ilagay kong lipstick? Ano ba yun? Ilagay kong ano pa ba nilalagay? Foundation ba yun? Blush on, no? Hindi ba foundation yun? Magkaiba yun? Pwede, okay. So, yun. Di ba? Tapos, pag-alis mo, nakapaglagay ba ako? Di ba? Pag-alis mo sa salamin, nakapaglagay ba ako? Di ba? Parang ganun yun. No? At ganun din ang salita ng Panginoon Diyos.
kung hindi natin isasabuhay ang bawat aral nito, parang binabaliwala lamang po natin ang bisa nito sa ating buhay. Hindi kailanman nawawalan ng bisa ang salita ng Panginoon Diyos. Nawawala lang ito sa ating isip at puso. Dahil ang salita ng Panginoon Diyos, absolute yan. Absolutely totoo. Absolutely mangyayari. At yung pagkakaroon ng excuses para hindi sundin, yun ang kalimitang nagagawa ng karamihan. Ang daming excuses. Minsan sinasabi natin, baka naman hindi na applicable ngayon yan. O baka naman iba ang ibig sabihin niyan sa akin. Minsan yan yung mga excuses natin sa pagsunod ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi po ganun. Ang salita ng Diyos ay totoo at walang pagbabago. At kailangan nating tanggapin ito ng buong puso, hindi nguso. Matthew 24 verse 35. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Amen. Sinabi po mismo na ating Panginoong Hesus na kahit ang buong daigdig ay magbabago, ang kanyang mga salita ay mananatiling tapat. Ito po yun. Kaya nga laging paalala, kahit na po kayo magalit sa akin, kahit na meron kayong ibang interpretasyon, patuloy ko pa rin sasabihin sa inyo, umattend kayo ng Bible study. Hindi man po sa purpose-filled life, kahit sa iba. Basta mahalaga may Bible study group po kayo. Nag-aaral kayo ng salita, pinagbubulay-bulayan nyo ito. Tandaan po natin, hindi natin dapat baguhin o ipaliwanag ang salita ng Diyos ayon sa gusto natin para lamang makabuo ng dahilan para hindi sundin. Pastor, ano kaya nangyari sa akin? Bakit hanggang ngayon? Ganito pa rin ang buhay ko. Bakit hanggang ngayon? Ganito pa rin ako. Nagbabasa naman ako ng Biblia. Umattend naman ako ng Bible study. Bakit po ganon? Sinusunod mo ba yung salita ng Panginoon Diyos? O you try to manipulate everything according to your vested interest? Dapat itong tanggapin. Tandaan po natin, ang salita ng Panginoon Diyos, dapat po natin itong tanggapin bilang ganap na totoo at sumunod ng walang alinlangan. Ano pa? Ikaapat, yung paghusga sa iba, pero hindi tayo nagbabago. Yung madali nating makita yung iba, pero wala namang pagbabago sa buhay natin. Binabanggit natin, pero tayo sa sarili natin, hindi natin kayang gawin. Minsan, mas marami tayong, sabi nga ay nasasabi o sinasabi sa mga pagkakamali ng iba, pero hindi natin napapansin ang sarili nating mga pagkakamali. Tandaan, bago tayo maghusga, tingnan muna natin kung tayo mismo ay nagiging doers ng word na ito. Diba sabi sa atin ng parable, ang ganda ng parable niya, Luke 14, verse 18 hanggang 20. Ngunit nagdahilan silang lahat, ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. 19, sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw at kailangang subukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na ang bahalang magpaumanhin sa akin.
20. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal kaya't hindi ako makakadalo. Ano sabi doon? Nagdahilan. Ang daming dahilan. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya nga po dito sa parabolang ito, ito po yung parable ng banquet, no, o malaking handaan. No? Pinakita po ng ating Panginoong Hesus kung paano ang mga tao ay kumikilos o gumagawa ng mga dahilan, no? O gumagawa ng mga dahilan para tanggihan ang imbitasyon ng Diyos. 'Di ba? Ang daming dahilan ng tao. Attend ka na Bible study. Yan po 'yun. Kaya nga po ang mga dahilan na ito ay tungkol sa mga bagay sa mundo. Tulad ng ari-arian at relasyon na ginagamit natin na hadlang para hindi tayo sumusunod sa kanyang plano. Kung ang ginagawa nating hadlang ay ang mga bagay na yan, yan po yun. Pinapaalala po nito na dapat nating ibigay ang prioridad sa Diyos at huwag hayaan ang mga bagay sa mundo na gumawa ng mga dahilan para hindi tayo sumunod sa kanyang salita. Minsan di ba iniisip na natin, ano kaya dadahilan ko kay pastor? Ba't mo naman kailangan magdahilan kay pastor? Hindi naman si pastor, kay pastor ka umaattend ng Bible study, kundi sa Panginoon Diyos. Kaya minsan nakakalungkot, nakakadurugo ng puso. Minsan. Kung siguro yung pastor nadurog ang puso, hindi lalo na yung Diyos. Kasi ginawa mong dahilan. Hay, dito ko natapusin. Ano ho? Mga kapatid ko sa Panginoong Hesus. Ang mensahe pong ito ng James chapter 1 verse 22 ay hindi lamang para para sa araw na ito ng pag-aaral. Ito po ay isang panawagan na dapat nating dalhin sa ating puso at isabuhay araw-araw. Kaya pala ang Panginoon Diyos na mapapansin natin, minsan nandun siya sa bundok, umaalis siya. No? Kasi nga, alam ng Panginoon Diyos ang intensyon natin eh. Diba? Diba? Hinarang siya sa Mount Sermon. Pastor, ang dami po mga tao, bakit po kailangan natin umalis? Sabi ng Panginoon. Hindi lang naman salita ang gusto nila eh. Gusto lang nila mabusog yung kanilang tiyan. Hindi yung kanilang puso. Kaya minsan umaalis yung Panginoon Diyos. From Mount Sermon, punta siya sa ibang lugar para doon siya mangaral ng salita ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, hindi sapat na marinig at intindihin lang natin ang salita ng Diyos. Hindi rin tayo dapat maging Kristiyano lang sa panlabas, na mabait lang kapag nasa simbahan o kasama ang ibang mga believers. Mga kapatid, huwag tayong gumawa ng mga dahilan para hindi sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos. At huwag rin natin tayong maghusga sa iba nang hindi muna natin tinitingnan ang sarili nating mga pagkakamali. Tandaan, ang tunay na pananampalataya ay makikita sa ating mga gawa. Kapag tayo ay naging tunay na doers of the word, hindi lang tayo ang makikinabang. Magiging liwanag din tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. At sa huli, ang salita ng Diyos lamang ang makakakuha ng karangalan at papuri. Kaya nga ito nagpapatungkol din mismo sa ating testimony sa buhay natin. Napakalaga po niyan. Kaya para makilala mo isang tao, tanungin mo, kumusta ang pamilya mo? Kumusta ang mga kaibigan mo? Sino ba mga kasama mo? Doon mo makikita yan. Kaya nga sabi sa atin ng Hebrews 13 verse 18, maging tapat sa Diyos na nakikita ang lahat ng bagay. Tandaan natin, hindi natin kayang magtago sa Panginoon. Kaya nga, at ibibigay niya, sabi niya doon, sa inyo, ang anumang kailangan ninyo sa tamang panahon. Hebrews 13 verse 18.
Mga kapatid, isalang-alang po natin ngayon ang mga bagay na ating napag-aralan. Kapag napakinggan na natin ng Panginoon Diyos, tandaan po natin, we are responsible na gawin ito. At humingi tayo ng biyaya sa Diyos para tulungan tayong maging mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Maging sa bahay man yan, sa trabaho, sa paaralan, o saan mang lugar. Kung saan tayo mapupunta. Tandaan natin mga kapatid, laging nasa Diyos ang pag-asa. Siya lamang po ang magbibigay sa atin ito. Yan po ako magtatapos mga kapatid. Ngayon naman tayo po tutungo sa Wednesday Reflection. God's morning mga kapatid, ito pong ating napag-aralan ay sinasabi po sa atin na isapamuhay natin ang salita ng Diyos. Ipatupad natin sa ating buhay. Hindi po sapat na basahin lamang natin ito o marinig. Kailangang isama po natin ito sa pang-araw-araw na buhay. Maging gabay po natin itong mga pinag-aaralan natin araw-araw sapagkat maaari po nating akalain na tayo ay matuwid na or tama yung ating ginagawa dahil sa ating mga nakikita o ating mga nalalaman, pero ang salita po ng Panginoon ay siyang magtutuwid sa atin sapagkat kung ang salita po ng Panginoon ay binasa lang natin at hindi natin sinapamuhay, dinadaya lang po natin ang ating mga sarili sapagkat ang Panginoon po talaga ang kahit po tayo ay yung wala nakakakita, sasabihin natin na kahit sa pagtatapon ng basura, sabihin natin na tatapon ko dito kasi wala naman nakakakita. Pero ang Panginoon nakikita po niya kung ano yung ginagawa natin. Wala pong pagtago sa ating Walang Panginoon. minihim. Sapagkat kahit po nasa isip pa lang natin, alam na ng Panginoon kung ano yung mga iniisip natin. Kaya po, mapaglalabanan po natin ang gawa ng kaaway kung tayo ay babad sa presensya ng ating Panginoon. Kung palagi po natin, yung mga natututunan natin, nababasa natin, ay inaalam natin or isinasapamuhay natin, tayo po ay makakaiwas sa gawa ng kaaway. Ang tunay na pananampalataya po ay hindi makikita sa salita, kundi sa gawa, sa paano natin nilalakaran ang salita ng Diyos sa ating mga desisyon, sa ating mga ugali. Nakikita po yan sa mga sinasabi natin at sa ginagawa. Sabi nga po, tayo ang walking Bible ng ibang mananampalataya or ng ibang tao sapagkat nakikita po sa buhay natin ang presensya ng ating Panginoon. Yung po mga ginagawa natin na naka-align sa ating Panginoon, ipagpatuloy po natin at ibahagi din natin sa iba. Sapagkat ang gusto po ng Panginoon ay maipakalat ang kanyang mga salita. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay tayong lahat ay maligtas. Kaya po, kung tayo ay marunong makinig, dapat marunong din po tayong magbahagi at isapamuhay ang salita ng ating Panginoon. Dapat po magkatugma ang ating alam tungkol sa katotohanan at sa ating mga ginagawa upang hindi tayo mawala sa tamang landas. Kung naka-align na po tayo kung ang ating po mga sinasabi ay napakaganda, dapat nakikita rin po yun sa ating gawa. Pinapakita natin sa mga nasa paligid natin ang ating mga, kung ano man yung mga natututunan natin. So, ito din po ay napaka-importante na ibahagi din natin sa iba. Hindi yung, ay alam ko to, sa akin na lang. Sapagkat kung sa akin lang yon, ako ang pagpapalain ng Panginoon. Dapat po ibahagi din po natin sa iba. Ganun din po ang blessing. Kaya po tayo pinagpala na ng ating Panginoon. Kaya po tayo nakakapagbigay ay tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Kaya po ito pong mga natututunan na ito, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Nagiging guide po natin. Nagiging manual ng buhay natin. Kaya ibahagi din po natin sa iba. Nang sa ganon, magkaroon din sila ng manual sa buhay nila, which is yung salita ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. Okay, so purihin ng Diyos. Ngayon naman tayo tadungo sa ating comment section at batiin po natin ating mga kasama ngayon. Una po dito sa aking comment section ay
ang aking magandang nanay dyan sa Santa Rosa, Laguna. No? Corazon, Getgano, Mercado, at pagbati ko po sa lahat ng aking kamag-anak, no? Sa Getgano, Mercado family, saan mang sulok ng mundo. No? At kasama rin po natin ngayon ating kapatid mula sa Israel. Tungo po muna tayo. No? Lipad tayo papunta Israel. Hindi ho. Kasama po natin ating kapatid na si Sister Maria Fe. At syempre pagbati rin natin sa kanyang asawa, kay Brother Ian. At sa kanyang buong pamilya, yan, sa Alejandrino, Artillaga family at ang kanilang mga magagandang anak. No? Yan, isang mapagpalang umaga po. At tungo naman tayo sa bayan ng Liliw, Laguna. Yan, kasama po natin ang Arosena family at pagbati natin kay Nay Edna. Isang mapagpalang umaga po, a blessed morning no, sa ating lahat dyan. At pagbati mula sa inyong buong pamilya. Yan. At yan, kasama rin natin dito mula po sa Bulacan. Kasama po natin ito sa pangunguna ni Kuya Chris. No, siyempre, batiin na rin natin si Nay Marta, Sister, yan si Nanay Gloria, ano ho, at ang lahat ng kapatid natin dyan sa Bulacan. No? At sa inyong mga anak, mga manugang, mga apo, isang mapagpalang umaga po dyan sa Bulacan. Chaong, Quezon, no? Dyan po sa mismong church natin dyan. At pagbati rin natin sa ating kapatid, ano ho, din sa ating kapatid, di ko lang alam kung nasaan na ngayon, no? Kasi boy, nasa dagat po siya. Hopefully ay pauwi na. Yan. Kasama po natin ang Tanyo, siyempre, at pagbati na rin po natin sa Azucena, Tanyo family, yan, sa pangunguna ni Brother Arthur, no? At ng ating kumaring Len, no? Yan, ating paring Arthur at saka kumaring Len, no? Siyempre pagbati din natin sa kanilang mga anak, no? Kay Pau at kay Julie, no? Siyempre pagbati na rin natin, nabati ko na rin aking inaanak diyan sa Carmelite, no? Yan si Tyron at si Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo mga inaanak, ano, at sa ating lahat. At pagbati rin natin, no, from Villa Escudero, ito ho ang kauna-unahang nag-reflect doon sa aming Bible study kagabi. Nasa chapter 18 na po kami. Ano ho? At yan si Ate Lisel, na pagbati natin sa Dalangin family, sa pamilya ni Ate Lisel at ni Kuya Hector, no? At pagbati rin sa inyong mga anak. At ayan, sa inyong buong pamilya. At tungo naman ulit tayo sa United States, no? Mula po sa Washington Shuttle, binabati po natin muli ang ating kapatid na lagi rin nating nakakasama at lagi rin nating na sumusubaybay dito sa ating God's Morning. Bagamat kahapon wala po tayong God's Morning dahil sa internet, no? Kahit to sa data ang hirap po, ano ho, parang chat lang. Ano ho, hindi ho makapag call o makapag live dahil ho parang may mga inaayos po yatang mga poste, ano ho. Ayan, pati natin ang Daw family, ano ho. Ayan, kasama po natin yan si Nars Abby, no. At tungo naman po tayo sa Bacolod City, no, kasama po natin ang Pios family. Yan, sa pangunguna po ni Kuya George Pios. Yan, isang mapagpalang umaga po kay George. Ayan, at yan. Mercy, no? Okay. Si Ate Mercy Carubio. Okay, yan. Yan, nakasama ko po dati. Yan, kasama namin. No? Na-miss ko tuloy si Ate Helen Paborito. Yan, kasama po natin si Sister Mercy Carubio. Hindi ko lang alam pangalan ng church nila. Yan, kapatid po natin. Yan, isang mapagpalang umaga po, Ate Mercy Carubio. Tama po ba? Yan, no? Yan, yan, kasama namin dati yan kay, tama po ba? Kay Ate Helen Paborito. Yan, no? Yan, ang aming kapatid na kay Lord na. Yan, no? Yan, at kasama natin ngayon at Sister Mercy Carubio. Hindi ko lang alam, Ate Mercy, kung nasaan po kayo ngayon. No? At anyway, so ganun pa man, isang kagalakan po na makasama kayo dito sa ating God's Morning. No? Parang nung dati ay pinadadala ko itong God's Morning na ito ay invoice message pa lang. Ano? It was 2019 o mga ganyan po, no? 2018, mga ganun po.
Kasi ang God's Morning po, matagal na po ito. It started noong pandemic. Ano po. So, pero before, sabi nga ito ay ano lang, mga voice message lang po. No, ho, wala pong ganitong live. Ano ho. Yan. At yan, kasama rin natin, no, binabati ko rin from Santa Rosa, Laguna ulit. Kasama rin natin ang aking kapatid na si Caroline Mercado at regards sa lahat dyan sa aking mga pamangkin. Sa yung, yan. At syempre sa aking anak na maganda, kay Casey Mercado. Si Happy Heart. Si Happy Heart daw, sabi ng mami. Yan. At from Pila, Laguna, kasama rin naman natin, ano ho, ang ating kapatid, no, na mag-anniversary sa February 28, yan sa Teloric, no, Teloric Church, no ho, diyan sa Pila, Laguna, at advance happy anniversary diyan sa Teloric Church, no ho. At ayan, sa pangunguna po ni Pastor Eds Rona, yan. At purihin ang Diyos sa buhay nyo at pagpatuloy po tayo sa pagbabahagi at paggawa, no? Be a doers of the word, no? Not just a listener, no? At yan, kasama din naman natin ngayon mula po sa King's Chapel, no? Ito pong ating kapatid na si Gerald Benedict Camus, ano? At inaanyayahan ko rin po kayo na bumili ng libro ni Pastor Noriel Camus. Ano, ma-inspired po tayo doon lalo na sa pagkilos at katulad ng ating ibinahagi, be a doers of the word. No, inaanyahan ko po kayo at kung gusto nyo pong umorder ng libro, hindi ko lang po alam kung magkano yung amount, parang 350 po yata. No? Hindi po ako sure. Pero kung gusto po ninyo at sabi nga po is yung libro na ito ay may purpose, ano ho, kung bakit po, dahil ito po ay matutulong sa ating kapatid, no, upang maging hakbangin niya, no, sa kanyang future, no, at meron pong purpose, no ho, yung libro na ito. Kaya po kung gusto po ninyo na bumili, pwede ko kayo mag-comment tapos ipo-forward ko na lang ho doon po kay Pastor Noriel, yung mismong sumulat ng libro. At huwag niyo pong kalimutan na humingi po kayo ng dedication o ng tawag nun, yung hindi lang basta signature, at least sa Word of God, no, na inimpress sa kanya ng Panginoon doon sa libro na inyong bibili. And I encourage every one of you, no, sabi nga, be a doers, no? Kung meron tayong halaga, sabi nga ay 350 at sabi nga it's not just only buying books, no? Pero makikita po natin yung istorya ng isang tao na pinatatag ng pananampalataya. And nabasa ko na ho kasi yan, yung libro na yan. Kaya I encourage everyone, no? Basahin po natin at let's purchase, no? Sabi nga yung ating worth it po yung ating pagbili nun dahil ma-inspire din po tayo kung paano po tayo lumakad sa ating pananampalataya. Yan. At yan, kasama rin po natin, no? Balik tayo sa ating tawag dito, ating comment section, no? Kasama rin natin from Dubai. Yan, kasama natin si Maria Bunalos, yan, from Dubai. Sa mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Mga kasama mo sa trabaho at sa lahat-lahat dyan. Yan. Okay, sino pa? Yan. Kasama rin po natin ang, yan, mula po sa South Meadows, no, dito sa San Pablo City. Kasama po natin ang Andal Artillaga family. Yan, sa pangunguna ni Pastora Pe, at isang mapagpalang umaga sa inyong mga anak, sa inyong mga manugang, at sa inyong mga apo. Ganon din po kay Sister Nella Nonoso, no? Pagbati rin natin sa buong Nonoso family. Yan, pagbati sa inyong lahat dyan, sa inyong mga anak, manugang, at mga apo. Yan, at sino pa ba? Hindi natin nababati. Okay, I think lahat po ngayon ay nabati ko na. Comment lang kayo kung hindi, ha. At minsan ho kasi ay biglang may pumapasok sa isip. Hindi ko na alam kung nabati ko ba o hindi.
Minsan kasi nagpapapap, hindi. No? So, ganun pa man mga kapatid, sa araw na ito, tayo po ay magtatapos na. At nawa tayo po ay napagpala ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ang ating pong intensyon ay hindi magpatama, kundi itama sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos. At dito po sa ating talakayan mula po dito sa James 1 verse 22 ay nawa tayo po ay napagpala ng ating title na ito. Doers of the Word, not just listeners. Gawin po natin ang bawat salita na ating natutunan. At diyan po tayo magtatapos at ngayon po tayo ay mananalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa oras at araw na ito. Tunay, Panginoon, ang iyong salita ay nagbibigay, Panginoon, ng hiwaga sa aming buhay upang lakaran at sundin, hindi para mapakinggan lamang. Salamat sa paalalang ito na ginamit po si Apostol James, O Lord, upang kami ay gisingin sa mga natutulog naming kaisipan at puso. Mga bagay na hindi namin kalimitan na bibigyan ng pansin o natutuunan ng pansin. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa umagang ito po ay binuksan mo upang kami ay mabago ayon sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, hindi lang sarili naming lakas o pangunawa, kundi, Panginoon, kundi dahil sa iyo. Kaya kami, Panginoon, ay lumalapit upang pagkalooban mo kami ng pagkaunawa, O Lord, sa aming pinag-aralang salita ngayon. At dalangin din po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng lakas upang magampanan namin at gawin ang bawat salitang ito. Kami po, Panginoon, ay sinusuko namin ang buhay namin ito upang masunod ang iyong kalooban. Kaya, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat at maging lingkod mo. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasakop sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, na kung saan man kami, Panginoon, dalhin, O Lord, dalangin po namin na patuloy mong ipagkaloob sa amin ang purpose na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Again, O Lord, sa lahat ng ito, patuloy na pasasalamat at sa mga kapatid namin na narito ngayon, umattend, O Lord, at sa mga kapatid namin na makikinig pa lang, pagpalain mo po ang bawat isa. Bigyan ng kagalingan, O Lord, ikaw ang Diyos ng kagalingan sa aming buhay, ikaw ang Diyos na nagpapala, ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay, Panginoon, ng lakas. Ikaw ang El Shaddai na siyang tumutupad na yung salita, O Lord. At sa iyong patuloy na pagpapala, ikaw po ang aming lakas at aming sandigan. Again, Lord, we thank you and we praise you. In this our pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, umabol ang ating kapatid, no, si Sister Grace Batos, Brother Mike. Sister Grace, no, pagbati natin sa Biray family, syempre, regards na rin kay Brother Mike, no, at sa buong family, sa lahat dyan, no, sa mga bata dyan, kay Nico, kay Carl, kay Ellie, at syempre, sa ating mga baby dyan, kay Dion, no, okay, natuwa sa bata ngayon, praying, no, praise God, no, at yan, sa aking inaanak din na si Butchay. Again, yan po tayo magtatapos, mga kapatid. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Kaya pala dalawa yung shout of victory nung nakaraan. Hindi tayo nakapag-live nung kahapon. Anyway, so paalam na po. And God's morning, everyone.